Maalinsangan na hapon sa isang abalang kalye sa Pilipinas nang mangyari ang hindi inaasahang pangyayari. Isang babae na naabala sa kanyang pamimili, hindi napansin ang isang lalaki na nakasunod sa kanya ng malapitan, nagmamadali ang kanyang MGA hakbang at ang kanyang tingin ay nakatuon sa kanyang bag. Ang tensyon ay nakabitin sa hangin, hindi nakikita ng lahat sa paligid, ngunit handa ng sumabog sa ilang segundo. Ang pagbusina ng MGA busina, ang paglabas at pag-alis ng MGA tao, walang makapipigil sa tunog ng kanyang puso, na likas na nagsimulang kumarera sa hindi malamang dahilan. Palapit ng palapit ang lalaki, ang mabibigat na paghinga niya ay nagtataksil sa kanyang intensyon at tila walang nakapansin sa paligid. Nang kumikinang sa araw, ang malamig na metal ng kutsilyo tila tumigil ang oras. Natigilan siya, naparalisa ng takot ang kanyang MGA galaw at ang katiyakan ng trahedya ay sumalakay sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang maliit na anino sa pagitan nila, hindi inaasahan, hindi malamang at halos imposibleng paniwalaan. Ang bata, hindi hihigit sa 10 taong gulang, ay sumulpot ng wala sa oras, tumatakbo sa bangketa na tila itinulak ng kapalaran. Sa isang mabilis, halos likas na kilos, hinawakan niya ang babae sa braso ilang segundo, bago kumilos ang salarin. Nakatakas ang hiyaw na nakaipit sa lalamunan ng biktima, na may halong matinis na tunog ng patalim na nahulog sa lupa dahil sa hindi inaasahang impact. Ang lalaki, sa sobrang galit at kahihiyan, ay nag-alinlangan saglit ngunit sapat na para sa atensyon ng MGA na kapaligid sa kanya upang tuluyang mapunta sa panganib. Ang MGA mata ng babae ay napuno ng luha, hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa hindi kapanipaniwalang pakikialam ng batang iyon na marupok sa mata ng mundo, ay naging kanyang proteksyon na pader. Sino ang maliit na bayani na ito? Paano mababago ng gayong simpleng kilos ang kapalaran sa loob ng ilang segundo? Ito ay simula lamang ng isang mas malalim na paghahayag. Kung naramdaman mo ang kapangyarihan ng kwentong ito sa MGA unang sandali, isipin kung ano ang darating. Bawat detalye ay may twist, bawat katahimikan ay nagtatago ng bigat. Samantalahin ang pagkakataong mag-like at mag-subscribe sa channel para magkasama kayong maglakbay hanggang sa dulo ng salaysay na ito kung saan laging ipinapakita ng tadhana ang mukha nito. Ang lungsod ay puno ng init ng hapon. Ang makipot na kalye ng Pilipinas ay puno ng MGA tinig, MGA busina, at nagmamadaling MGA yapak. Iyon ang uri ng eksena kung saan ang kaguluhan ay naghahalo sa normal, kung saan ang lahat ay tila puno ng pagmamadali at pag-aalala, ngunit walang makapaghahanda sa babaeng ito para sa kanyang mararanasan. Mag-isa siyang naglalakad, bit-bit ang isang simpleng bag na may konting groceries. Ang kanyang titig ay walang ipinagkanulo kundi pagod, ngunit sa kanyang puso ay may kabagabagan na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam na sa anino ng parehong kalye na kanyang nilalakaran, may nakatingin sa kanya na may intensyong magpapalamig sa kanyang dugo. Nakasunod ang lalaki sa likod, panay ang tingin sa pitaka niya. Nanatiling hindi nagbabago ang paligid. Tumatawag ang MGA nagtitinda sa MGA customer, tumatakbo ang MGA bata. Mabilis na dumaan ang MGA motorsiklo. Ang lahat ay tila normal sa panlabas na nagmamasid, ngunit sa loob niya, isang hindi mapakali na pakiramdam ay lumago, isang ika-6 na sentido na nagpabilis sa kanyang lakad sa hindi malamang dahilan. Masyadong malakas ang tunog ng MGA barya sa loob ng kanyang pitaka, na parabang pain ito ng papalapit na mandaragit. At sa katunayan ito ay, sa bawat hakbang, lumiliit ang distansya sa pagitan nila na parabang ang oras ay nagsabwatan upang bitag siya sa isang hindi nakikitang bitag. Ang sandali ng paghahayag ay mabilis, halos hindi mahahalata. Ang refleksyon ng metal ay kumikinang sa sikat ng araw at bago niya namalayan, 1 pulgada na lang ang layo sa kanyang likuran. Hindi lalabas ang sigaw na nakabara sa kanyang lalamunan at tila nawala ng lakas ang kanyang MGA binti. Napakalakas ng tibok ng puso niya, kaya nilunod niya ang bawat tunog.
Walang paraan para tumakbo, walang paraan para humingi ng tulong. Siya ay nag-iisa, malapit nang lamunin ng takot at karahasan. Iyon ay sa tiyak na sandali na ang kwento ay nagkaroon ng hindi malamang na pagliko. Isang maliit na figura ang lumitaw sa eksena na parang mula sa kung saan. Isang payat na batang lalaki, hindi lalampas sa 10, ang tumakbo sa bangketa na may kakaibang pagmamadali, na parang sumusunod sa isang di nakikitang tawag. Ang kanyang MGA mata na nagbabantay sa ilang segundo ay nakita kung ano ang hindi nakuha ng MGA na kakagambalang matatanda. Walang pag-iisip, inabot niya at hinila sa braso ang babae na may nakakagulat na lakas. Ang simple, ngunit mapagpasyang kilos ay humadlang sa talim na mahanap ang target nito. Ang salarin ay pansamantalang na-destabilize at sa ilang segundong iyon, nagbago ang lahat. Ang MGA bag ay nahulog sa lupa. Ang tunog ay umaalingaw-ngaw na parang alarma na sa wakas, ay nakakuha ng atensyon ng MGA tao. Ang umaatake na nakalantad na ngayon ay nag-alinlangan. Ang batang lalaki na nakakapit PA rin sa braso ng babae ay panay ang tingin sa kanya, na parang walang salita na sinasabi sa kanya na hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang MGA mata, na puno ng luha, ay hindi maintindihan kung paano ang isang bata na napakarupok sa hitsura ay naging kanyang pader sa harap ng napipintong kamatayan. Sa buong paligid nagsimulang huminto ang paggalaw na pagtanto ng MGA tao ang isang pambihirang bagay na nangyayari at ang pag-igting ay naging MGA bulungan ng pagkamangha. Huminga ng malalim ang babae, pilit na inaabsorb ang kanyang naranasan. Umatras ang salarin, natakot sa sama-samang tingin at sa hindi inaasahang bayaning pumagitna sa kanya at sa biktima. Ngunit sa kaibuturan, ang tunay na pagbabago ay nakasalalay hindi lamang sa pisikal na pagkilos ng pagkaligtas, kundi sa paghahayag na lalabas sa kanyang puso mula sa sandaling iyon. Ginamit ng tadhana ang isang bata upang muling isulat ang kanyang kwento at wala nang magiging katulad pagkatapos noon. Tumibok rin ang puso ng babae nang mapagtantong hindi siya tinamaan. Ang talim na dapat ay nasa kanyang balat ay nakalatag na ngayon sa lupa, kumikinang na may nagbabantang kinang. Ang kanyang MGA mata ay desperadong naghahanap ng kahulugan, ngunit natagpuan lamang ang maliit na figura ng batang lalaki na nakahawak rin sa kanyang braso ng mahigpit. Siya ay payat, ang kanyang simpleng kasuotan ay nagtataksil sa kanyang abang pinagmulan, ngunit ang kanyang ekspresyon ay may katapangan at determinasyon. May kung ano sa titig na iyon na sumasalubong sa karupukan ng kanyang katawan. Para siyang may dalang di nakikitang puwersa, isang tahimik na tawag na nag-udyok sa kanya na kumilos ng walang ibang nangahas. Ang salarin na nadaig ng pagkabigla at galit ay muling bumangon, handang ipagpatuloy ang pag-atake. Ang kanyang MGA mata ay nag-aapoy sa galit, na parabang ang kapangahasan ng bata ay isang hindi matatawarang pagsuway. Ang babae ay likas na umatras, ngunit ang bata ay nanatiling matatag na pumuwesto sa kanyang harapan na parang isang hindi malamang na kalasag. Ang MGA tao sa paligid ay nagsimulang makaramdam ng panganib, ngunit nanatili PA rin sila sa kanilang distansya, paralisado sa takot. Parabang lahat ay naghihintay ng isang bagay, ngunit walang sino man ang nakipagsapalaran. At sa kawalan ng lakas ng loob, isang bata lang ang tumayo. Ang tensyon ay nag-inat na parang isang sinulid na malapit ng maputol. Ang magnanakaw ay gumawa ng isang mapanganib na hakbang pasulong at ang karamihan ay huminga, hindi gumalaw ang bata. Ang babae sa pag-iyak, nadama ang bigat ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng magawa. Kailanman sa kanyang buhay ay hindi siya nakadama ng napakahina, labis na nalantad sa malupit na kapalaran na tila handang kunin ang kanyang kapayapaan at marahil maging ang kanyang buhay. Ngunit may kakaiba sa sandaling iyon, isang bagay na hindi niya mapangalanan, na parabang isang mas malaking presensya ang nagmamasid sa eksena, hindi nakikita ng mata. Itinaas ng umatake ang kanyang kamay, handang kunin ang kutsilyo at tapusin ang kanyang nasimulan. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang isang sigaw mula sa kung saan sa karamihan, isang malakas,
hindi pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan na parang kulog. Tama na, ang tunog ay umalingaw-ngaw sa kalawakan at saglit maging ang salarin ay nag-alinlangan. Hinanap ng kanyang MGA mata ang pinanggalingan ng boses, ngunit wala siyang nakitang kahit na sino. Parang hangin na mismo ang nagsalita. At sa loob ng ilang segundo, sumulong ang MGA security guard mula sa isang kalapit na tindahan, tinulak ng hindi nakikitang tawag at tumabi sa babae at sa batang lalaki. Sinubukan ng lalaki na lumaban, ngunit huli na ang lahat. Ang kutsilyo ay tinanggal. Ang kanyang MGA kamay ay hindi kumikilos at ang kanyang banta sa wakas ay napigilan. Napaluhod ang babae, pinalabas ng kanyang MGA luha ang takot na kanina PA niya pinipigilan sa katahimikan. Ang batang lalaki na nasa tabi PA rin niya ay nag-alok ng kanyang maliit na kamay bilang suporta. Ang kaibahan ay napakahusay na tila hindi totoo. Ang kahinaan na nagliligtas, ang kawalang kasalanan na nagiging lakas ng loob, ang kahinaan na nagpapakita ng sarili bilang lakas. Tumingin siya sa mukha nito, humihingal PA, at hindi lang isang bata ang nakita niya, kundi isang senyales. Isang senyales na hindi na magiging pareho ang kanyang buhay mula sa pagtatagpong iyon. Halos nakakabingi ang katahimikan na sumunod sa paghaharap. Parang nawala ang ingay ng MGA lansangan. Parang tumigil ang mundo para lang i-record ang sandaling iyon. Nanginginig PA ang babae, martilyo ang puso sa dibdib na parang anumang oras ay sasabog. Tumulo ang MGA luha sa kanyang mukha, ngunit hindi na lamang ito dahil sa takot. May halong ginhawa at hindi makapaniwala. Paano nagawa ng isang bata ang hindi pinangarap ng isang may sapat na gulang? Paano naging pader ang napakaliit na tao sa harap ng kamatayan? Nanatili roon ang bata. Sa tabi niya, matatag PA rin na parang hindi PA natapos ang panganib. Ang kanyang maitim at mapagbantay na MGA mata ay nagpapakita ng isang kapanahunan na nagpasinungaling sa kanyang edad. Huminga siya ng malalim, ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Para bang nakasanayan na niyang harapin ang imposible, parang hindi kayang durugin ng bigat ng mundo ang kanyang tapang. Nang tuluyan na nitong bitawan ang braso niya, muntik na itong matumba, na para bang nawalan siya ng tanging suporta na nagpapanatili sa kanya sa pagkakatayo. Ang kanyang kamay ay likas na umabot sa kanya, at sa simpleng pagpindot na iyon ay may isang hindi nakikitang ugnayan, isang bagay na higit PA sa MGA salita. Nagsimulang magtipo ng MGA tao, nagbubulungan sa gulat. Ang ilan ay nagkomento sa kahangalan ng isang bata na nakaharap sa isang armadong lalaki. Ang iba ay tumingin ng may kahina-hinala na parang hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ngunit iisa ang damdamin ng lahat. Nasaksihan nila ang isang pambihirang bagay. Ang MGA security guard na pumipigil sa umatake ay tumawag sa pulisya at ang lalaki ay dinala sa ilalim ng protesta na nagmumura at nakikipagpunyagi. Ngunit wala na sa MGA iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay buhay siya. Laban sa lahat ng pagkakataon, siya ay buhay. Bumaling ang tingin ng babae sa lalaki. Gusto niyang pasalamatan ito, ngunit hindi dumating ang MGA salita. Nanunuyo ang kanyang lalamunan at napakabigat PA rin ng kanyang puso upang bumuo ng MGA pangungusap. Bahagyang ngumiti ang bata, isang mahiyaing ngiti, halos hindi mahahalata, ngunit puno ng kahulugan. At walang sinasabi, nagsimula siyang maglakad palayo. Ang babae, natigilan, ay sinubukang tawagan siya, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Naglakad siya sa kalye na parang wala siyang ginawang seryoso, parang hindi lang siya nagligtas ng buhay. Nawala ang kanyang maliit na silweta sa dami ng tao, at mas lalo siyang nataranta. Sino siya? Saan siya nanggaling? At bakit parang ang bilis niyang nawala na para bang isa lang siyang hininga ng sariwang hanging ipinadala ng tadhana? Nagpupumiglas siya sa pagtayo na inalalayan PA rin ng ilang usyosong MGA na nanonood sa paligid niya. Nanginginig ang kanyang MGA tuhod, ngunit ang kanyang isip ay lalong nayanig. Ang panganib ay lumipas na, ngunit isang bagong pagkabalisa ay lumalaki sa loob niya.
Ito ay hindi lamang ang memorya ng kutsilyo o ang trauma ng malapit kamatayan. Ito ay ang pakiramdam na ang sandaling iyon ay higit PA sa isang pagkakataon. May mas malaking bagay na naglalaro, isang bagay na hindi niya maintindihan, ngunit tinawag siya nitong magmuni-muni. Ang bata ay hindi lamang isang bata, ang kilos ay hindi lamang isang kilos, para bang isang mensahe ang naihatid, walang salita, sa pamamagitan lamang ng pagkilos. Habang dahan-dahan siyang naglalakad, palabas ng kalye, muling napuno ng MGA tunog ng lungsod ang espasyo. Magia busina, MGA boses, MGA tawa, MGA makina. Bumalik sa normal ang lahat maliban sa puso niya. Wala nang magiging normal muli pagkatapos noon. Nanatiling nakaukit sa kanyang alaala ang mukha ng bata, ang matitinding MGA mata na nagpasinungaling sa kanyang edad, ang tapang na hindi kasya sa ganoong kaliit na katawan. Huminga ng malalim ang babae, pilit na pinipigilan ang MGA luha, ngunit pakiramdam niya ay nagsimula ang isang bagong kwento sa araw ding iyon. Nang gabing iyon pabalik sa bahay, ang katahimikan sa loob ng MGA pader ay tila mas higit kailanman. Humiga ang babae, ngunit hindi makatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang MGA mata, bumabalik ang eksena ng may malupit na kalinawan. Ang kislap ng kutsilyo, ang mabigat na paghinga ng umatake, ang biglaang paghila ng bata, ang malamig na sahig sa ilalim ng kanyang MGA tuhod habang siya ay naluluha. Binalikan niya ang bawat segundo na parang nakulong sa walang katapusang bangungot. Ngunit sa gitna ng takot, isang imahe ang lumitaw na parang isang beacon, ang MGA mata ng bata. Iyong tahimik na tapang, ang kilos na iyon na imposibleng baliwalain. Sino siya? Bakit siya nagpakita sa eksaktong sandali? Mabagal na lumipas ang MGA oras at naliligaw ang kanyang isip sa MGA tanong na hindi nasasagot. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagsimula siyang mag-isip ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Hindi siya relihiyoso, hindi siya kailanman naniniwala sa MGA himala o tadhana. Palagi siyang tumatawa kapag nakarinig siya ng MGA kwento ng pananampalataya, palaging tinatalikuran ang anumang ideya na mayroong anumang bagay na higit sa nakikita. Ngunit ngayon, pagkatapos na harapin ang kamatayan ng napakalapit at nailigtas ng isang taong hindi niya akalain, naramdaman niya ang isang boses sa loob niya. Isang malambot ngunit mapilit na boses na nagsasabi sa kanya na hindi ito nagkataon. Pagtingin sa labas ng bintana, nakita niya ang madaling araw na langit na may bahid ng malalim na asul. Maingat na MGA bituin na kumikislap na parang tahimik na pinagmamasda ng Earth. Ipinikit niya ang kanyang MGA mata. Huminga ng malalim at halos hindi niya namamalayan. Bumulong-bulong siya ng isang bagay na hindi PA niya nasabi noon. Bakit? Kung may tao diyan, ipakita mo sa akin ang kahulugan nito. Hindi niya alam kung sino ang kanyang kausap. Hindi niya alam kung may makakarinig, ngunit ang pakiramdam ay sa wakas ay nagbubukas na siya ng sarili sa isang bagay na mas malaki. Sa MGA sumunod na araw, hindi nabawasan ang bigat ng karanasang iyon. Sa kabaligtaran, ito ay tumubo sa loob niya na parang isang binhi. Bawat hakbang pababa ng kalye ay sinasabayan ng MGA alaala ng araw na maaring matapos na ang lahat. Sa tuwing makakakita siya ng bata na tumatakbo o naglalaro, naaalala niya ang batang nagligtas sa kanila. Ngunit hindi na niya ito nakita muli. Walang nakakaalam ng kanyang pangalan, walang nakakaalala na nakita siya noon sa kapitbahayan. Parang sa sandaling iyon lang siya nagpakita at nawala. Ang misteryong ito ay nagpahirap at sa parehong oras nabighani sa kanya. Sa paglipas ng MGA linggo, ang babae ay nagsimulang makaramdam ng banayad na pagbabago sa kanyang sarili. Ang MGA bagay na dating makamundong ngayon ay tila mahalaga. Ang init ng araw sa umaga, ang tunog ng ulan sa bubong, ang MGA ngiti ng MGA estranghero. Parang nagbigay sa kanya ng bagong mata ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan na muntik na niyang maitawid.
Ngunit kasama ng bagong kamalayan na ito ay dumating ang isang malalim na kawalan, isang hindi nasagot na tanong. Bakit ako? Bakit ako iniligtas? At ano ang dapat kong gawin ngayon sa pangalawang pagkakataong ito? Sa paghahanap na iyon ng kahulugan, naalala niya ang isang bagay na iniiwasan niya sa loob ng maraming taon, pananampalataya. Naalala niya ang MGA pakikipag-usap sa MGA kaibigan na nagsasalita tungkol sa Diyos, malayong MGA alaala ng pagkabata tungkol kay Jesus. Noon man ay tinatanggihan niya ang MGA ito, palaging inilalayo ang sarili, ngunit ngayon ang MGA alaalang ito ay dumating sa kanya na parang MGA pira-piraso ng isang palaisipan na biglang may halaga. Ang karanasan ay nagtanim sa kanya hindi lamang ng pasasalamat para sa buhay, kundi pati na rin ng isang walang kasiyahang pagkauhaw sa pag-unawa. At ganito, sa gitna ng MGA pag-aalinlangan at pangamba na nagsimulang lumitaw ang isang bagay, isang pagkabalisa na magdadala sa kanya sa MGA landas na hindi niya kailanman pinangahasang tahakin. Ang MGA araw ay naging linggo, ngunit ang babae ay hindi nakaligtas sa bigat ng hindi malamang na pagtatagpo na iyon. Nagpatuloy ang buhay sa paligid niya gaya ng dati. Ang MGA kapitbahay na ginagawa ang kanilang pang-araw-araw na gawain, MGA negosyong abala sa patuloy na pagmamadali at pagmamadali ng negosyo, MGA sasakyan na pinupuno ang makikitid na kalye ng MGA busina at pagmamadali. Ngunit sa loob niya, walang pareho. Nanatili rin sa kanyang alaala ang mukha ng bata sa nakakatakot na kalinawan, na para bang nasa harap niya ang bawat sandali. At sa pag-iisip niya, lalo niyang napagtanto na ang pagkabalisa na naramdaman niya ay hindi lamang pasasalamat. Ito ay isang pagkauhaw, isang pangangailangan na maunawaan kung bakit. Nagsimula siyang magtaka tungkol sa MGA bagay na dati niyang kinukutya. Madadaanan niya ang isang maliit na simbahan patungo sa trabaho at sa halip na iiwas ang kanyang MGA mata gaya ng karaniwan niyang ginagawa, nakita niya ang kanyang sarili na nakatingin sa loob, na naakit sa pagiging simple ng altar at sa MGA boses na umaawit ng malambot na MGA himno. Ang tunog ay hindi lamang himig, parang may dala itong tawag, at sa tuwing inilapit siya ng MGA hakbang niya sa pintuan, bumibilis ang tibok ng puso niya na parabang nilalabanan niya ang isang bagay na ayaw niyang kilalanin. Isang maulan na gabi, lumakas ang kalungkutan kaysa karaniwan. Ang ingay ng MGA patak ng ulan na tumatama sa bintana ay tila nagpatindi sa kawalan ng laman sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang telebisyon, ngunit walang nakaagaw sa kanyang atensyon. Parang walang kabuluhan ng balita, parang hungkag ang MGA Entertainment Program. Pagkatapos, palipat-lipat sa MGA Channel, huminto siya sa isang talk show. Isang babae, simple at maluha-luha, ang nagkuwento kung paano siya nakatakas sa kamatayan matapos ang isang aksidente na nagsabing binigyan siya ni Jesus ng pangalawang pagkakataon. Ang bida ay tumawa ng kinakabahan, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang mukha, na para bang iwaksi ang walang katotohanan na ideya. Ngunit kasabay nito, nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang katawan. Para bang hindi lang para sa audience na iyon ang MGA salita, kundi para sa kanya. Bumalik ang alaala ng bata at isang parirala ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Naligtas ka ng isang bagay na mas dakila. Hindi makatwiran na isipin na ang isang batang lalaki ay maaaring maging isang anghel o sinugo ng Diyos. Pero paano kung siya nga? Paano kung ang napreserbang buhay na iyon ay hindi naging resulta ng pagkakataon? Habang sinubukan kong huwag pansinin ito, mas naging mapilit ang ideya. Ang aking panloob na resistensya ay nagsimulang humina. Tulad ng isang batong pader na unti-unting napupuno ng MGA bitak, isang umaga nang walang pagpaplano, nagpasya siyang pumasok sa simbahan ding iyon na namataan niya mula sa malayo. Agad siyang bumalot sa malamig na hangin at amoy ng lumang kahoy. Ilang tao ang naroroon, ang iba ay tahimik na nakaluhod. Tahimik siyang nakaupo sa likuran, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Ang MGA salita ng mga ngaral ay umalingaw-ngaw sa kalawakan
Nagsasalita tungkol sa layunin, kung paanong walang sino man ang naligtas ng walang dahilan, kung paano maaaring magbago ang buhay nang hindi mo inaasahan. Para bang ang bawat salita ay sagot sa MGA katanungang bumabagabag sa kanya. Tahimik na tumulo ang MGA luha, mainit, walang pigil. Sinubukan niyang pigilan ng MGA ito, ngunit imposible. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, ngunit para bang may tumusok sa kanyang kaluluwa na nagbubunyag ng bawat sugat, bawat kawalan, bawat tanong na hindi nasasagot. Sa unang pagkakataon, hindi siya nanunuya. Hindi siya lumaban. Hinayaan lang niya ang bigat na bumaba sa kanya at sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang kanyang paghahanap para sa kahulugan ay nagsimula PA lamang. Ang mga araw pagkatapos ng unang pagbisita sa simbahan ay minarkahan ng isang ipo-ipo ng damdamin. Sinubukan ng babae na bumalik sa kanyang normal na gawain, ngunit tila walang katulad na lasa. Trabaho, mababaw na pag-uusap, maging ang MGA lugar na minsang nagdulot sa kanya ng kasiyahan ngayon ay tila walang laman. Para siyang nagsuot ng MGA bagong salamin at biglang inihayag ng mundo ang MGA detalye na palaging nandoon, ngunit hindi niya nakita. Gayunpaman, may isang bahagi ng kanyang panlaban. Ang kanyang isip na sanay na tanggihan ang anumang ideya ng pananampalataya ay sumisigaw na ito ay isang ilusyon, isang emosyonal na pagtakas. Pero iba ang tibok ng puso niya, iginiit na may totoong nangyayari. Sa isang maalinsangan na umaga, lumakad siya sa parehong kalye kung saan siya muntik nang mawalan ng buhay. Ganon din ang pagmamadali. Ang MGA nagtitinda sa kalye na nagtitinda ng prutas. Nagtatakbuhan ng MGA bata. Sumasabay ang busina ng jeep sa ugong ng kanilang MGA makina. Ngunit nang marating niya ang eksaktong lugar kung saan nangyari, ang insidente nakaramdam siya ng panginginig. Lumingalinga siya sa paligid, halos umaasang makikita niyang muli ang bata, ngunit walang tao. Lamang ang kawalan ng laman ng isang random na sulok ng kalye. Gayunpaman, ang katahimikan na nabuo sa kanyang dibdib ay nagsabi sa kanya na ang lugar na ito ay hindi na magiging ordinaryo muli. Ito ay sagradong lupa na minarkahan ng isang himala na hindi rin niya tinatanggap ng buo. Nang gabing iyon, walang tulog. Narinig niya ang MGA parirala sa kanyang isipan na hindi niya lubos maisip, hindi ka naligtas para sa wala, may mas dakilang tumatawag sa iyo. Bumangon siya at naglakad-lakad sa bahay na may mabagal at hindi mapakali na MGA hakbang. Binuksan niya ang telebisyon para abalahin ang sarili, ngunit ang unang channel ay nagpakita ng ulat tungkol sa karahasan sa lungsod na nagpapaalala sa kanya ng sarili niyang sakit. Lumipat siya sa isa PA at muling nakahanap ng relihiyosong programa. Sa pagkakataong ito, binasa ng isang pastor ang isang sipi sa matatag na tinig, "Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, aalalayan kita ng aking kanang kamay." Isaias 41:10. Ang MGA salitang iyon ay tumama sa kanya na parang MGA palaso. Hindi ito nagkataon. Nakaupo siya sa harap ng screen, hindi napigilang tumulo ang MGA luha. Parang may tumatawag sa pangalan niya, invisible. Ngunit ang kanyang makatuwirang pag-iisip ay lumalaban PA rin na sinasabi sa kanya na ang lahat ng ito ay isang mungkahi lamang, isang emosyonal na kahinaan. Ang panloob na salungatan ay naging hindi mabata. Dapat ba siyang maniwala o patuloy na tumanggi? Kinabukasan, nakasalubong niya ang isang babae sa pintuan ng simbahan na tahimik niyang dinaluhan. Ang matandang babae ay may isang matahimik na ngiti at taimtim na tinanong siya, "Naghahanap ka ng MGA sagot, hindi ba?" Nagulat ang bida. Paano niya malalaman? Sinubukan niyang tanggihan ito, ngunit hindi niya magawa. Matalim ang tingin ng babae, magiliw, halos maternal. "Huwag mong ipaglaban ang nasa loob mo," mahinahon niyang sabi. "Naligtas ka sa isang dahilan." Ang MGA katagang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang loob ng ilang oras na para bang pinalo ng tadhana. Sa unang pagkakataon,
nagsimula siyang seryosong magtaka. Paano kung ang lahat ng kanyang pagtutol ay takot lamang? Takot na aminin na, sa kaibuturan, may tumatawag sa kanya ng matagal. Ang batang nagligtas sa kanya ay maaaring isa lamang. Palaisipan, ngunit paano kung ito ay isang senyales, isang kasangkapan? Nang gabing iyon habang nakahiga siya sa kama, hindi siya humingi ng patunay, hindi humingi ng MGA paliwanag. He simply murmured softly, "If it's the Lord calling me, show me one more time." Kinaumagahan, mas malakas ang ihip ng hangin kaysa dati. Kalampag ang MGA bintana at ang katahimikan ng natutulog na lungsod ay tila may dalang bagay na supernatural. Ang babae ay humiga at humiga sa kama. Hindi mapakali, paulit-ulit. Sa isip ang MGA salitang ibinulong niya bago siya nakatulog. Kung ang Panginoon ang tumatawag sa akin, ipakita mo sa akin muli. Noon nabuo ang isang panaginip, napakatingkad na tila mas totoo kaysa anumang alaala. Natagpuan niyang muli ang kanyang sarili sa kalyang iyon sa Pilipinas, ang lugar kung saan muntik na siyang mawalan ng buhay. Ang kislap ng talim, ang takot, ang karera ng puso, naulit ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, walang lalaki. Nag-iisa siyang nakatayo sa harap ng kanyang umaatake na paralisado sa takot. Sa sandaling itinaas ang kutsilyo upang hampasin, isang matinding liwanag ang lumitaw sa kanyang likuran. Ito ay hindi ordinaryong liwanag, ito ay buhay, pumipintig na parang humihinga. Paglingon niya, nakita niya ang figura ng isang lalaki. Nakasuot ng puti na may pulang balabal na nalaglag sa kanyang MGA balikat. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang MGA mata ay malalim at puno ng awtoridad na hindi nangangailangan ng MGA salita. Si Jesus iyon. Lumapit. Siya nang mahinahon, hindi nagmamadali, na para bang sinuspindi ang oras para lang sa engkwentro na iyon. Ang umaatake, na minsang nagbabanta, ngayon ay tila hindi kumikibo, nagyelo sa kanyang presensya. Napaluhod ang babae, luha sa kanyang MGA mata, hindi makapagsalita. Inabot ni Jesus hindi para sawayin siya kundi para itaas siya. Habang hinawakan niya ang kanyang balikat, isang hindi maipaliwanag na sensasyon ang dumaloy sa kanyang katawan, na para bang lahat ng hindi nakikitang sugat ng kanyang kaluluwa ay gumaling kaagad. Lagi akong nandito, aniya mahina ngunit matatag ang boses, umaalingaw-ngaw sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Kahit na hindi ka naniniwala, nasa tabi mo ako. Ang batang iyon ay isang instrumento lamang, ngunit ang kamay ko ang nagligtas sa iyo. Humihikbi ang babae, nag-uumapaw ang puso niya sa isang bagay na hindi niya naramdaman noon. Ito ay higit PA sa damdamin, higit PA sa kaluwagan. Ito ay isang napakatinding kapayapaan, isang hindi matitinag na katiyakan. Nang abutin niya ang kanyang kamay, nagsimulang magliwanag ang eksena at nagising siya. Napaupo siya sa kama, humihingal, nanginginig PA ang katawan. Lumingalinga siya sa paligid at napagtantong nasa loob PA rin siya ng kanyang silid. Ngunit ang pakiramdam ng kanyang presensya ay hindi kupas. Nararamdaman PA rin niya ang init ng kanyang kamay sa kanyang balikat. Naririnig PA rin niya ang MGA, salitang umaalingaw-ngaw na parang selyo sa kanyang kaluluwa. Palagi akong nandito. Sir, salamin, nakita niya ang lumuluhan niyang MGA mata at isang mukha na hindi na niya nakikilala. Hindi dahil nagbago na siya, kundi dahil may ipinanganak sa loob niya. Ang kawalang paniwalang bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming taon ay tila marupok. Halos wala na. Parang abo na tinatangay ng hangin. Humingi siya ng sign at ibinigay ang sign. Wala nang puwang para sa pagtanggi. Sa madaling araw, bumangon siya na may bagong layunin. Naroon PA rin ang takot. May MGA pagdududa PA rin. Ngunit, ngayon ay binalot sila ng pananampalatayang nagliliwanag na parang ningas. Ang kanyang naranasan ay hindi maipaliwanag ng makatwiran, ngunit hindi rin ito mabubura. Ang pagtatagpo sa panaginip ay naging mas totoo kaysa sa anumang katotohanan, at ang katiyakan na namumulaklak sa kanyang puso ay ang buhay ay hindi na sa kanya tulad ng dati. May mas dakilang tumatawag sa kanya,
at handa siyang sundin ang tawag na iyon kahit na hindi nauunawaan kung saan ito hahantong. Ang MJ araw na sumunod sa panaginip ay hindi karaniwan. Ang babae ay nagigising tuwing umaga na may pakiramdam na dalapiin rin niya ang liwanag ng paningin na iyon sa kanyang balat. Ang takot na minsang bumabalot sa kanya ay tila nawalan ng kapangyarihan, napalitan ng kakaiba, halos supernatural na kalmado. Sa trabaho napansin nila ang isang pagbabago sa kanya. Siya ay mas tahimik, mas matulungin at sa parehong oras ay mas magaan. Ang bigat na dinadala niya sa kanyang MGA balikat ay tila nabawasan kahit na ang kanyang material na buhay ay nanatiling pareho. May MGA bayarin PA siyang dapat bayaran. Nahaharap PA rin sa MGA paghihirap, ngunit may nabago sa loob niya. Isang hapon, habang tumatawid siya sa kalsada, nakita niya ang isang bata na tumatakbo sa pagitan ng MGA sasakyan. Namuntik ng mabundol ng motorsiklo. Bumilis ang tibok ng puso niya at hindi nag-iisip, tumakbo siya papunta sa bata. Hinawakan ang braso nito at iniiwasan ang sakuna. Isang segundo lang iyon, ngunit sapat na para makita niya sa kanyang sarili ang refleksyon ng kanyang naranasan. Ang takot na batang lalaki ay tumingin sa kanya na may MGA mata na puno ng pasasalamat at sa sandaling iyon naunawaan niya na siya rin ay naging instrumento ng isang bagay na mas malaki. Hindi lang siya nakatanggap ng himala, kundi tinawag siya para isulong ito. Nang gabing iyon, bumalik siya sa simbahan. Hindi siya tumayo sa likuran tulad ng una, ngunit lumakad papalapit sa altar. Hindi niya alam kung paano magdasal gamit ang MGA magagandang salita na narinig niya, ngunit ang kanyang panalangin ay simple, taos-puso, gawa sa luha at katahimikan. Humingi siya ng direksyon, humingi ng lakas ng loob, humiling na magkaroon ng kahulugan ang kanyang buhay mula sa pangalawang pagkakataong iyon. At sa kanyang pag-alis, isang babae ang maingat na nag-abot sa kanya ng isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na parirala. Kung kanino binigyan ng marami, marami ang hihingin. Naramdaman ng babae ang lamig na dumaloy sa kanyang katawan. Ito ay kumpirmasyon na walang nangyari, na walang kabuluhan. Ang pananampalataya ay nagsimulang magpakita ng sarili hindi lamang bilang kaginhawahan, ngunit bilang isang praktikal na pagbabago. Nagsimula siyang makakita ng iba ng may higit na habag, dahan-dahang makinig, tumulong kahit sa maliliit na paraan. Ang MGA maliliit na kilos na dati ay tila hindi gaanong mahalaga ngayon ay nagkaroon ng napakalaking bigat. Para bang natututo siyang mamuhay sa isang bagong lente. Ang kahungkagan na lumamon sa kanya ay napuno ng apoy na lumalakas sa bawat araw na lumilipas. Ngunit kasabay ng kapayapaan ay dumating ang hamon. Hindi naiintindihan ng lahat ang kanyang pagbabago. Ang ilang MGA kaibigan ay tinawag siyang walang muwang, ang iba ay kinukutya ang kanyang bagong saloobin. Ang lumang pag-aalinlangan na kasama niya sa loob ng maraming taon ay nahayag na ngayon sa iba at nasaktan siya nito. Ngunit sa loob niya may mas malakas kaysa sa anumang pagpuna. Ito ay ang memorya ng pagkakaroon ng hinawakan ng isang hindi nakikitang kamay nang nakita ang imposibleng nangyari sa harap ng kanyang MGA mata. Ang dati ay nakaligtas lamang ngayon ay naging isang misyon at naunawaan niya kahit na hindi niya maipaliwanag na ang kanyang kwento ay magkakaroon ng wakas na maghahayag hindi lamang sa himalang naranasan niya kundi pati na rin sa dahilan kung bakit siya naligtas. Lumipas ang oras, ngunit hindi nawala sa kanya ang alaala ng araw na lumipas siya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang eksenang iyon ang naging milestone ng kanyang pagbabago. Siya ay hindi na ang parehong malamig, hindi naniniwalang babae na nangungutya sa lahat ng hindi niya maipaliwanag. Ngayon dinala niya sa kanyang dibdib ang isang tahimik na katiyakan, kasing tibay ng hininga na nagpapanatili sa kanyang buhay. Siya ay naligtas sa isang kadahilanan. Isang hapon, muli siyang naglakad sa parehong kalye na nagpabago sa kanyang buhay. Ang araw ay nagliwanag sa aspalto at ang ingay ng lungsod ay pareho ngunit sa loob lahat ay iba. At doon halos tulad ng huling piraso ng isang palaisipan,
na naganap ang pagbabago. Sa pagtawid niya sa sulok, bumagsak ang kanyang tingin sa isang simpleng eksena. Isang grupo ng MGA bata na naglalaro, sumipa ng bola na improvised gamit ang laso at papel. Sa kanila, isang pamilyar na mukha, maliit, manipis, na may malalim na MGA mata. Ang parehong batang lalaki, bumibilis ang tibok ng puso niya. Huminto siya sa gitna ng bangketa, sinusubukang maniwala sa kanyang nakikita. Nandoon siya nakikipagtawanan kasama ang MGA kaibigan na parabang isang ordinaryong bata lang. Ngunit nang dumulas ang bola at gumulong sa paanan ng babae, hinabol ito ng bata. At pagkatapos, sa isang sandali na tila walang hanggan, nagtama ang kanilang MGA mata. Hindi na kailangan ng MGA salita. Ang kanyang titig ay nagtataglay ng parehong katatagan tulad ng dati, ang parehong lakas ng loob na nagpoprotekta sa kanya. At sa gitna ng ingay ng kalye, isang sagradong katahimikan ang namagitan sa kanila. Ibinuka niya ang kanyang bibig para pasalamatan siya, ngunit bago PA man makawala ang anumang ingay, ngumiti lang ang bata at sinabing, "Ngayon, ikaw na." Isang maikling pangungusap, ngunit isa na tumusok sa kanyang kaluluwa na parang isang paghahayag. Hindi lang nakaraan ang tinutukoy niya, kundi ang kinabukasan. Wala na siya roon para iligtas siya. Nandoon siya para ipaalala sa kanya na misyon niya na ngayon na iligtas ang iba sa salita, sa kilos, na may parehong tapang na minsang nagligtas sa kanya. Nang kumurap siya, tumatakbo na siya pabalik sa kanyang MGA kasamahan na wala pabalik sa karamihan. Ang babae ay nakatayo, PA rin. Ang MGA luha ay hindi mapigilan, ngunit sa pagkakataong ito ay wala na sila sa takot o sakit. Nagpasalamat sila. Nasa harap niya ang simbolikong pagbabago. Ang pag-unawa na ang pagtatagpo na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-iingat sa kanya, ngunit tungkol sa pagbabagong anyo sa kanya upang maging isang taong magpapatuloy sa parehong pag-ibig na dumating sa kanyang pinakamadilim na oras. Pag-uwi, lumuhod siya sa harap ng bukas na bintana at tumingala sa langit na may kulay kahel na paglubog ng araw. Sinabi ang MGA, salitang magpakailanman, na magtatatak sa kanyang bagong buhay. Ibinibigay ko ang lahat. Dahil hindi na ito tungkol sa akin, ito ay tungkol sa kung ano ang gustong gawin ng Panginoon sa pamamagitan ko. At kaya, sa lugar kung saan halos nagtagumpay ang kamatayan, isang bagong kwento ang isinilang. Hindi lamang sa isang babae na nakaligtas sa isang pagnanakaw, kundi sa isang tao na naantig ng himala, ay natuklasan na ang totoong buhay ay nagsisimula kapag naunawaan natin na tayo ay naligtas upang magligtas. Kung naantig ka sa kwentong ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe para mas maraming tao ang makakatanggap ng mensaheng ito.